na pagninilay sa Hebanghelyo para sa Disyembre 5. Mateo, Kabanata 7, versikulo 21 hanggang 27. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus bilang Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang tunay na mga tagasunod ay ang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Sa huling araw, marami ang mag-aangking gumawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus, ngunit hindi sila kikilalanin kung hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang matalinong tao ay inihahambing sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang hangal na tao ay inihahambing sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Kapag dumating ang unos at baha, ang bahay na itinayo sa bato ay mananatili, samantalang ang bahay na itinayo sa buhangin ay guguho. Paano maiangkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagpapahalaga sa tunay na pagsunod. Hindi sapat ang pagpapanggap o panlabas na pagpapakita ng pananampalataya. Dapat natin suriin ang ating mga motibo at tiyakin ang ating mga aksyon ay nagmumula sa tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Paggawa ng kalooban ng Diyos. Dapat nating unawain at sundin ang mga turo ng Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay. Magkaroon ng regular na pagninilay at pag-aaral sa salita ng Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban. Pagtatatag ng matatag na pundasyon. Patuloy na palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral, pananalangin at pakikisama sa ibang mananampalataya. Huwag umasa sa mababaw na kaalaman o emosyonal na karanasan lamang. Paghahanda sa mga pagsubok. Tanggapin na ang buhay ay may mga pagsubok at hamon. Palakasin ang ating pananampalataya upang maging handa sa mga ito. Pagiging totoo sa ating pananampalataya. Iwasan ang pagkukunwari o pagpapanggap na makadiyos. Tiyaking ang ating mga salita at gawa ay nagkakaisa at sumasalamin sa ating paniniwala. Pagpapahalaga sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Hindi sapat ang pag-alam lang ng mga turo, dapat nating itong isabuhay. Maghanap ng mga paraan upang maipakita ang ating pananampalataya sa ating mga gawa at desisyon. Pag-iingat sa maling pagtitiwala. Huwag umasa sa sariling kakayahan o sa panlabas na mga tagumpay. Magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga turo bilang ating pundasyon. Pagiging mapanuri sa ating sarili. Regular na suriin ang ating buhay at motibasyon. Humingi ng gabay sa Diyos at sa mga mapagkakatiwalaang kapwa mananampalataya. Pagkakaroon ng pangmatagalang pananaw. Isipin ang pangmatagalang epekto ng ating mga desisyon at aksyon. Huwag magpadala sa mananandaliang kasiyahan o kaginhawahan. Pagbibigay halaga sa autentikong relasyon sa Diyos. Magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, hindi lang formal na reliyon, hangarin ang tunay na pagkikilala at pagsunod sa Kanya, hindi lang ang pagganap ng mga ritual.